A day in my life as a farmer dito sa Negros Occidental. Wow! Vlogger yarn. Tignan nyo yung gabi dito sa farm. Yan. Nakalabas na yung kanyang laman. Yung kanyang pinaka ano. Yan. Actually nung tumubo to, yung lamaki to, ano na, galing yun dito kaya nakalabas. Tapos tinubuan, ito na yung kalabasan niya. Yan, tinubuan ng mga dahon mula sa bunga galing. 'Di ba? Galing no. Binawasan nga pala namin yung mga sanga dito sa farm. Yan, yung mga sanga ng mga puno ng langka na yan. So binawasan muna namin. Kasi sa pagkakaalam ko parang medyo matanda na rin yung ano, parang pinakasanga niya. So baka delikado. Akala kasi namin dadaan yung malakas na bagyo. So mas mabuti ng sigurado. Yan lang naman yung mga ano na sanga. Sayang nga rin kasi meron pang mga tanim pala dito ng mga gabi na tumubo nung nagtanim sila ng mais na malagkit. So isa rin to sa mga klase ng gabi na ano, tinutubuan ng tinatawag yung takwa, yung pinakaugat o yung tumutubong ugat ng gabi na napakasarap gulayin. Kaso namatay kasi nakalimutan ko nung nakaraan na pang transfer, medyo minsan siguro nakakalimutan na apakan o kaya minsan bulag yan. So apakan ko nung nakaraan. Yan, katulad nyo, patayan naman yan. So bunutin na lang, pakan. Pero yung iba tulad nyan, yan pwede pa i-transfer sana para gawing takway. Pero babagoy na lang din kasi siguro tataniman nila ulit ng kamote. So maghanap na lang tayo ulit ng i-transfer na pang takway na gabi. Ito namang puno ng siniguelas na to, ito totally ano na to, bar down. Hindi naman siya bar down pero nag-ano lang siya, tumumbuan ng bahagya pero buhay pa yan. Yan, kumpara doon sa binawasan namin ng sanga sa puno ng langka. Ito, puno ng siniguelas na gano'n lang siya, tumba lang siya ng bagya. Kita nyo, tinutubuan pa ng mga dahon kasi buhay pa ngani ngani. So may pinunlang pala ako dito, ay hindi pala, tinanim pala dito na labanos at pinalibutan ko ng Chinese kangkong. Yun. Yan, dyan. So hindi pa siya tumubo-tubo. Yan, nag-ano lang siya, pumisik-pisik pa lang, umusbong. So takpan ulit natin in the meantime. And tiligan natin yan sa afternoon ng tubig at may konting organic or fertilizer. Let's go. Ito naman yung aming 14 days old na Chinese kangkong. Yan, as you can see, meron na rin mga tipaklong na nagsisitalunan at nagsisi kainan, nagpitik-pitik sang dahon ba, isang Chinese tangkong. Pero okay lang, hindi naman nila mauubos to 'di ba? Tsaka syempre hindi ko naman tinuturing na ano yon, na negative side, kasi kung ipapaano mo sa mga customer mo na mga bibili o order, syempre kapag kinakain ng tipaklong, hindi ibig sabihin yan dami tumatulong organic, 'di ba? 80%, 70% mostly organic. Yan. Ganoon daw pag inuud, kinakain ng tipaklong, may mga kagat-kagat ng dahon, hindi nga masyadong sobrang ganda pero at least alam mo organic. 'Di ba? Hindi ko pa kasi na-spray ng OHN to kaya maigaganda pa to. Kaso hindi ko pa na-spray ng OHN kasi hindi pa ako nakabili ng molasses at hindi pa ako nakapagtimpla dahil inuuna ko yung plot sa kabila. Medyo busy pa pero kailangan para magtimpla. Magandang panahon ngayon kasi umuulan, umaraw. Yun nga lang punggos yung talagang kailangan maasahan at pinaka nakaka-nervyos sa mga ganitong agribusiness. Pero hindi naman katulad ng pechay, hindi naman siya masyadong prone sa punggos talaga, not unless kung didiligan ko siya ng tubig, molasses at na pinagbabara ng dahon ng madre de agua. Pwede yan, molasses, babaran mo ng ganyan. Fermented plant juice na goods, pwede rin naman gabi to, pwede rin yan as organic fungicide. Wag lang masyado kasi ano siya, tag dito, may dagta siya, so mahirap yung may dagta. Yun lang. Ganda niya na, 14 days old. Yan. 14 days old na Chinese kangkong. Ito na yung mga tinatapos naming plat. Ito pa lang yung isa pero meron pang tatlo.
So meron na kaming 1, 2, 3, 4 plot na pagtataniman para sa mga ano, dahon-dahon ng mga gulay natin naman, mga leafy vegetables area. Wow! Leafy vegetables area. Tapos dito naman, yan, dinadahan-dahan ng tataniman ng sitaw. Yan. Pero baka mag-change of plan kami. Baka unahin muna namin magpanggas or maghulog ng mais. And then, saka sisitaw. Kasi, tetralisan pa namin una yung sitaw bago kami maghulog ng sitaw eh. So, baka mag-base muna kami. Mabilis lang naman kasi yung mais. Kaso, mabilis pero December pa rin ma-harvest. Ano na lang. Depende kung ano magiging update. I-update ko lang ang mga boss. Tapos, din sa gilid. Yan. Plano ko taniman ng okra sa pinakagilid. Tapos, sa pinakadulo. Taniman ng mga sili, pidada ba or mga paitan, siling panigang or mga atsal, testingan natin. Tapos gan po ng area na pagtataniman ng pechay pa, baka dito na lang muna, okay, dito sa gilid. Ito yung pinaplano ko na taniman ng okra, yan, para dalawang hulog, dalawang hulog lang hanggang doon sa pinakadulo, sa pinakagilid lang ng ilog. Yan, ito yung mga saging namin. Yan. Tapos merong mga hinukay pa si tito ko na tataniman ng saging. So dagdagan namin yung saging dito sa bukid, lalo na sa gilid ng suba, para kapag medyo tumaas yung tubig, meron siyang root system o yung parang pipigil kahit paano, diba? Pero okay na rin. Mas maganda sana kung kahoy talaga, kaso syempre alam niyo naman yung mga lupa sa ilog. Pinadulo.